Nakikita mo dito yung progression ng yung collection, which is malaking tulong for us kasi kukumpare namin kung performing well ba yung current setup namin or may kailangan kaming baguhin sa collection strategy namin. Ito yung paborito ko dito, itong collection rate. So dito, yung current build or yung may mga invoice na mga customer, ang amount is 1.2. Pero, good news, yung collected na is 1.1. So, ganun ka-efficient yung collection. So, nasa 97-98 po yung collection rate namin after the day or closing the day. Magandang araw mga bossing! Welcome dito sa Taraki ISP Billing System. Ang billing system nagawa mismo ng mga ISP operators. Sa video na to, i-walkthrough ko lang po kayo kung paano nga ba gumagana yung mga malulupit na features na meron si Taraki. By the way mga boss, si Taraki is supposedly personal project lang namin. Yes, may mga kasama pa akong mga ISP operators. Dito lang din po sa Mindanao. Nag-ooperate na po kami for more or less 5 years. May mga kasama pa nga ako na mas matagal pa. Kaya based on experience, masasabi namin na sa pag-ISP, although small scale lang tayo, yung real challenge dito is hindi yung mga trouble sa network or mga fiber brick. Ang real challenge dito mga boss, in long term is kung paano natin ma-manage yung ating ISP operation. Pagdating sa client data processing, billing, and collection, at marami pang iba. Kaya alam namin na as an ISP operator, napakahalaga na meron kang magandang ISP billing system. Alright mga bossing, so umpisa na natin yung ating system walkthrough. So dito muna tayo sa website ni Taraki. By the way, may dalawang display mode yung Taraki natin. Pati rin doon sa loob, once meron ka ng account. So once nakita nyo itong icon na to, ito po yun yung switcher niya. Light mode at saka dark mode. Depende kung ano yung preference nyo. At yun nga mga boss, si Taraki is built for Filipino ISP operators. So ang gumawa nito is kami rin mismo, mga operators. So as of now, ito yung mga features na papaloob kay Taraki. Number 1 is integrated na yung Microtech natin dito. Customer management, well, basic naman po yan. Basta billing system, meron talaga yan. Then yung billing and automation mga boss, may dalawang option ka dito kay Taraki. Manual or automated na billing. Meron din tayong SMS and ML notification, then PPPoE at saka IPOE prepaid. Yes, pwede po tayong mag-prepaid sa PPPoE or IPOE. At wala po tayong reduce na ginagamit dito mga boss. Kung ano yung Microtech na i-connect nyo dito kay Taraki, diretso na po yun. Yung PPPoE at saka IPOE natin. Then, yung customer portal at website. So, meron tayong portal para sa customer, para sa staff. At meron din tayong website per ISP operator. Built-in na rin. Kailangan mo lang lagyan ng mga information na gusto mong makita. Pwede ka rin gumamit ng sarili mong domain. May guide naman din po. Makikita nyo yan mamaya. And then, overdue enforcement mga boss. Actually, related lang sila dito sa billing and automation. Pero, naka-specific module po ito kay Taraki, which is ang trabaho niya is namumuto lang kapag hindi nakabayad yung customer, and then binabalik naman niya kapag nakabayad na. Then syempre may support tickets tayo. Hindi lang to siya basta support tickets kasi integrated ito dito sa ating HR and payroll na features, which is yes, meron din si Taraki. And then paano nga ba kayo makakapag-umpisa kay Taraki? So sobrang dali lang mga boss, 3 steps lang. Ngunit na po kayong mag-contact sa amin kung gusto nyong gumamit ng Taraki kasi dinesign namin siya as self-service. So, kayo lang. So, step 1, mag-sign up lang po kayo dito. So, meron tayong free trial dito na 7 days. Connect mo lang yung mga routers mo, mga boss, for step 2. Then, step 3 yun na. Pwede na po kayong mag-umpisang gumamit agad kay Taraki. So, almost instant po. If decided naman na kayo na mag-proceed na without free trial, so, automatic din po kasi yung payment method natin dito is nakalink kay Syndiit. Pwede na kayo magbayad through online, GCash, Maya, or kung ano-ano man. And then dito tayo sa ating simple, transparent pricing mga boss. So may tatlo tayong pricing tier. Number 1 is yung starter, 500 per month. Kung konti pa lang yung subscriber mo, so pwede na ito sa'yo. Yun nga lang, wala tayo ditong Taraki Pay, online payments, walang HR and payroll, walang blast notification. Pro version naman, 1,000 per month. Yan naman yung pwede mong makuha sa kanya, up to 300 subscriber. Ang wala lang dito sa kanya is yung HR and payroll, at saka yung custom integration. And then dito naman sa enterprise mga boss, 5,000 per month, unlimited lahat. Ang nadagdag dito is yung staff attendance and GPS tracking. And then, yung full automation suite natin. Meron din tayong custom integration dito. Kung meron kang gustong idagdag dito sa Taraki account mo, so pwede kang mag-request sa amin. At exclusive lang po yun sa inyo kung ano yung integration na yun. May extra bayad lang po, one-time pay. Depende sa scope of work kung ano yung ipa-add nyo. Yun is kailangan nyo nang mag-contact sa amin at
pag-usapan natin kung ano yung features na yon. At yun nga mga boss, exclusive lang po yun sa inyo since kayo lang naman yung nag-request. Hindi po yun makikita ng ibang tenant. So per month po ito na price, mas makakalis pa po kayo kung mag-yearly kayo. Kung monthly, yung 500 sa starter, din sa Pro 1,000, din sa Enterprise is 5,000 naman. Pero kung i-yearly mo yun mga boss, so ayan, sa starter 400 na lang, sa Pro 800 na lang, then sa Enterprise 4,000 na lang. So, malaking matitipid natin. At yun nga mga boss, meron tayong 7-day free trial para sa Pro version natin. No credit card required. Diretso po ito. After sign up, diretso na. So, mag-start free trial lang po kayo. Then, yun, fill up nyo lang po yung mga information dito. Email at saka password. Then, create account and start free trial. Log in na tayo sa ating Taraki account. Ayun, nandito na tayo sa dashboard natin mga bossing. Meron tayo ditong getting started checklist. Isa-isahin nyo lang po itong i-check mga boss hanggang sa matapos lahat para magiging smooth po yung inyong pag-ooperate kay Taraki. So madali lang naman po ito. Add your business name, set up at least one plan, then add your first customer, and then configure SMS, email notification, add or connect your MikroTik router, and then define a service area, then add staff members, and then enable auto enforcement. Ito po yung dashboard niya. So we design it na talagang lahat ng mga key information is nandito na, makikita na natin. So yung free trial natin is makikita natin dito sa taas hanggang sa ma-expire po siya. At dito sa left side natin mga boss, dito makikita na natin lahat yung mga features na meron si Taraki. So basic naman itong iba, customers. Siyempre nakikita natin dito yung ating mga customers. Ayan. Pwede kang mag-import from MikroTik. Hanapin mo lang dito yung MikroTik na connected. Yan. I-check mo lang kung sino yung mga i-add mo na mga customers. So, i-import mo lang, din automatic nandito na po yun sa iyong customer page, lahat ng customer na yun. Or kung meron kang Excel, or kung galing ka sa ibang system mga boss, which is ganun din kami. Na-try na namin from Excel, nung nag-uumpisa pa lang kami, nung medyo mahirap na siyang i-maintain sa Excel. So yun, nag-try na kami ng iba't ibang system. Although hindi lahat na-try namin, pero marami-rami na rin kaming system na na-try. Yun yung isang challenge din, kung galing ka sa ibang system, paano siya i-migrate dito kay Taraki. So sobrang dali lang mga boss. Talagang yan yung pinakaunang dinesign namin na maging smooth dito kay Taraki. Hindi ka dito aabutin ng isang araw kaka-migrate mga boss, regardless kung ilang customer or clients meron ka. Kung sobrang familiar ka naman sa data mo, alam mo lahat yung mga important columns dun sa yung data, customer name, customer contact number, blah blah blah. Guaranteed na po yung 1 hour na migration dito kay Taraki. Okay, then like sa ibang mga system, meron tayo ditong customer map. Makikita mo dito sa map yung mga customer kung saan sila. So dito wala kasi demo website lang naman to. Pero naka-color coding po tayo sa map. Yung mga active, yung mga inactive, suspended, disconnected. So yan, yung mga kulay niya. And then billing. So ito mga boss, once naka-on yung iyong auto billing, pag due date na ng client, automatic, gumagawa siya ng billing. And then yung overdue enforcement natin, main trabaho niya lang is tagapagputol at saka tagapag-restore ng mga account ng clients. Then may mapapansin kayo ditong grace period mga boss. Manually na si-set natin siya. Depende na sa atin kung ilang grace period yung ilalagay natin. Ang ibig sabihin po niyan is, for example, due date ngayon ng clients, June 21. So kung wala kang grace period, automatic puputulan po yan ni Taraki. Pero kung magsiset ka ng grace period, for example, 3 days, 5 days, from 21, magbibilang muna tayo ng 3 days or 5 days bago siya putulan ni Taraki. Yun po yung ibig sabihin ng grace period. Okay, din sa collection, dito natin ipoposting yung mga collections natin. At makikita mo rin dito yung mga imported from old system. Then sa expense, syempre, yung mga expenses natin, dito natin siya ilalagay. Then reports, basic naman yan sa billing system. Kahit anong billing system, dapat mayroon talaga siyang reports. And then, ito na mga boss, yung ating data migration na malupit. So, ma-migrate mo dito lahat mga boss. Gamit lang yung Excel. So, yung migration natin is my customers, my invoice. Then, yung mga payments or collection, dito rin yun mga boss. Expense, pati yung mga past due, pwede rin dito sa balances. And then, itong fixed date naman. So, yun, ayusin din ni Taraki, pati yung mga due date ng iyong customer kung merong sablay. Then ito yung diagnose naman mga boss. Minsan nakaka-problema, especially kung yung files mo is merong mga characters na hindi naman dapat, asterisk, yung mga slash, something. Minsan hindi yun nasasama sa migration. Luckily, meron tayong diagnose tool
at ma-check niya yon kung anong reason bakit hindi nasama yung mga customers na yon. Dito naman tayo sa service area. So normal lang naman yan kung saan kang nag-ooperate na area. Plan switches. Ito mga boss is para to sa prepaid. For example, yung customer nag-request siya ng mag-switch from postpaid to prepaid. So dito makikita mo yon at kailangan mo pa yung i-approve. And then, yun na, dito sa Microtech, dito i-add mo yung mga Microtech devices mo. So meron tayong tatlong option dito para makapag-add. Number 1 is dapat meron kang public IP. Sa public IP naman, may dalawa kang option na port number na gamitin. Either yung API port na 8728 or yung SSH port na 22. So kung hindi available kasi itong API port na 8728 kasi meron kang piso Wi-Fi, centralized, so pwede kang gumamit ng port 22. Unfortunately for now, si SSH is available pa lang sa public IP. Sa ibang option like dito kay ZeroTire, talaga ang API port 8728 yung gagamitin natin dito. So kung wala kang public IP, isang good option is itong si ZeroTire, which is free siya, up to 10 Microtech devices. Yun nga lang, si ZeroTire is hindi supported lahat ng Microtech. Available lang siya sa mga latest na model, yung ARM64. Kung talagang wala kang public IP at hindi rin available si ZeroTire sa'yo, so ang last option mo dito is itong VPN tunnel via Carcom VPN. So meron tayong guide dito na video mismo mga boss, panoorin nyo lang kung paano siya i-connect. Yun nga lang, kailangan mo pa itong mag-create ng account doon sa VPN Carl. Ito yung address na yon. May free 150 coins ka doon, good for 3 device or 3 Microtech na yon para masubukan mo rin. Dito naman tayo sa PPPoE management mga boss. So ito yung paborito ko rin dito na option ni Taraki. Kasi alam ko yung challenge mga bossing ng, for example, yung mga field tech natin nagpapa-create ng account para sa PPPoE. So what if busy ka or nasa biyahe ka, di ba? So kailangan mo pang mag-open ng Tick App, yung Microtech app. Paano kung nagpa-create sila sa yung Microtech 1? Then, yung isa naman, Microtech 2. Then, isa naman, Microtech 3. So, kailangan mo mag-open ng tatlong Microtech para mabigay mo yung mga accounts na yon. So, dito kay Taraki, once connected yung mga Microtech na yun mga boss, pwede mo yung ma-manage dito lahat sa PPoE management. Select mo lang kung ano yung mga router na yon or Microtech na yon. Then, pwede ka na mag-add automatic ng secrets, password, kung anong plan, makikita na dito. Or di naman kaya mga boss, hindi mo trip yung automated na enforcement, gusto mo manual. So dito, for example, itong client na to, Carl Test 1, so pwede mo siyang putulan dito rin. Maghanap ka lang ng unpaid profile, then change. So automatic na din po yun. Kahit hindi mo pa muna siya gamitin as full billing system for PPoE management lang muna, so pwede rin. And then, action queue mga boss, tinitake note niya lang dito yung mga for enforcement na mga clients. Yung mga for cut at saka for restoration. So dito makikita mo yun lahat. Then WireGuard VPN, ito yon yung Carcom. So may guide ka dito kung paano mag-create. So makikita mo rin dito yung mga Microtech mo na connected sa Carcom VPN natin. And then dito naman sa proxy redirect mga boss. So ito, kung gagamit ka dito ng online payment, for example, gusto mo yung customer magbayad through GCash, Maya, makakapag-design ka na rin dito ng iyong unpaid profile. Yan o, suspended account. Kung ano yung trip mong color, yung mga text na gusto mong lumabas sa yung unpaid profile or yung past due redirect ba, ano bang tawag doon? Then, i-download mo lang. Then, ilagay mo doon sa iyong Microtech. And then, the HCP management naman mga bossing. So, yun nga, since meron tayong IPOE, so meron tayong IPOE management din. Makikita mo lahat ng mga active leashes. Sino yung mga naka-sync dito kay Taraki? Meaning, naka-connect kay Taraki. Then, itong Q-Health mga boss. So, i-check din ni Taraki kung yung certain IP na yon is nandun sa ating queue. Or napapalo niya ba yung kanyang allocated speed. Meron kasing iba tumatagos doon sa ating queue, hindi nasasama. So, nagiging open speed po sila. Walang limit. So, kung gusto mong i-check yung mga yon, dito ka sa Q-Health. Again, mga boss, wala tayo ditong Regios na ginagamit. Purely Microtech lang. Then, si Taraki. Then, dito naman sa notification, mga boss, ito yung responsible naman para sa mga SMS na isi-send ni Taraki doon sa ating mga clients. So, pwede tayo dito mag-blast, mga boss. Anong ibig sabihin ng blast? Kung, for example, meron kang fiber brick, so, isahang send na. Dito yun lahat mangyayari sa notification. Meron na rin tayo ditong mga built-in templates. First time mo pa lang, wala ka pang templates dito. So, load templates mo lang. Default. Yan. So, lalabas na yan lahat. Di ba ang dami, oh.
So, syempre, hindi ito gagana kung hindi ka maglagay ng iyong SMS gateway. Sa Taraki, dalawa yung supported natin, Semaphore at saka yung sa Android, yung SMS gateway app ba yun? So, may settings po nun mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano. And then, support tickets mga boss. Dito mo makikita lahat ng iyong mga support tickets from customers. Kung meron kang support staff na silang nang manage nito. Like sa amin, meron talaga kaming taga-manage niyan. Sila yung nagkikreate din. Ina-assign na nila diretso sa aming mga field technician. Yan o, for example, customer car test 1. So, meron siyang billing concern, general, and then, yun nga, assign to staff. Lalabas dito yung mga staff mo. I-check mo lang kung sino yung i-assign mong mag-fix niyan. Yun. Punta naman tayo dito sa ISP website. So, dito, no need ka nang gumawa ng iyong sariling website pa para sa iyong page. Si Taraki na rin ang bahala dyan. Ang gagawin mo lang dito is, lagyan mo lang dito ng iyong slug URL. So, for example, carcom. Yan. And then, i-publish mo lang mga bossing. Dito sa mga branding, ikaw na bahala sa mga tagline mo, sa mga section na gusto mong ipakita sa client. So, itong staff login link, so kailangan natin to para yun na rin yung gagamitin ng staff natin, yung ating URL na to. So, once nakita mo na website is live ng mga bossing, so save changes mo lang. Ayan, and then, check natin kung ano yung itsura ng ating website. Ayun! So, meron na agad tayong website. Di ba? So, ganun lang po kadali. Carcom Internet. So, kung asiwa ka sa domain, so pwede ka namang gumawa ng domain mo mismo. Dito, use your own domain. For example, so may guide tayo dito mga boss kung paano gumawa. Ikaw na bahala dyan. Pero yun nga, meron tayong free website sa loob ni Taraki. Integrated din po ito dito sa, napapansin nyo kanina dito sa website, merong inquiries. Okay? So, ito mga boss is yung mga clients. For example, merong clients na gustong mag-apply. Gustong magpakabit ng internet. So, isend mo lang sa kanila itong website na to mga bossing, then apply for connection. Yan. So, for example, Kuwan, number 094322675554. Then, complete address. For example, Barangay Guapo. Ayan, preferred plan, for example, 10 MB lang. Meron din tayong privacy policy dito mga bossing para safe tayo. So, pwede nilang basahin yan. Yan. Kung saan natin gagamitin yung kanilang data which is required dito mga boss. I-consent yan ng customer. So, yun. Pag sinubmit yan nila, ayan, application connection submitted. Then, dito sa iyong billing system, ayun, automatic merong inquiry, si Juan. So, bitin mo siyang i-assign sa iyong staff agad. Yan o, collector. I-assign mo yan sa kanya. Manonotify yung staff na mayroon kang inassign na customer para i-check nila. Then, sila na yung mag-update kung na-contact ba nila yung customer. Yan, or na-convert ba, or hindi siya papasa kasi sobrang layo. Wala tayong facility doon sa area niya. Kapag pinundit mo yung convert mga boss, automatic magiging customer siya. Itong option na to is marami itong gamit ito. ISP website. So yun nga, pag may nag-inquire na customer prospect, send mo lang yun. Then, yung mga customer din natin existing, isend mo lang din tong link na to. Then, meron na din ditong customer portal. At yung mga staff natin, meron na din ditong staff portal. Dito sa staff management, so dito mo i-add yung mga staff mo. So, meron tayong super admin, syempre yung owner, at saka kung sino mang i-assign yung super admin, collector, field tech, accounts, at saka support. Mag-add staff ka lang dito mga boss. So, for example, staff 1, blah blah blah, email collector, username, test 1 2 3 4 5. Okay, so create. So dito sa staff management, pwede mo ditong i-control yung staff mo kung ano lang yung makikita nila, ma-access nila. So itong susi na to, so pwede mong i-control kung pwede ba nilang ma-access yung dashboard mo, yung customers map, so anything. Ikaw yung mag-assign kung ano lang yung pwede nilang ma-access, ano lang yung pwede nilang makita sa system mo. And then, ito naman is kung gusto mo siyang i-suspend. Dito sa backup and restore mga bossing, yung current state ng iyong Taraki account, pwede mo yung gawa ng snapshot. If ever nagkamali yung tao mo, nagkamali siya ng migrate. Dito sa snapshot, kung ano yung last good configuration mo, pwede kang bumalik doon or pwede mong i-restore doon. Pwede mo na ring i-backup dito, automatic, yung inyong mga microtech.
Yan o. Pwede mo ring i-export yung iyong mga customers, invoice, and payments. And then, audit log. So, dito makikita mo lahat ng logs. For example, si Carl, ayan o, nag-stop create. Makikita mo dito kung ano yung mga ginagawa ng mga staff natin, kung meron ba silang mga binabago. For example, may na-delete na customer, may na-delete na collection. So, check mo yun dito sa audit log kung sino yung nag-delete doon. Then, dito sa my subscription, makikita mo dito yung current subscription mo. So, pwede ka rin mag-upgrade ng yung plan or mag-downgrade. Kung gusto mong mag-buy ng add-on like extra 50 subscriber kasi umabot ka na ng 301 customers. So, dito yon mga boss sa buy add-on. Then, dito sa Taraki Help, meron po tayong EI dito. Yan. So, kung may mga additional questions kayo about Taraki, mostly masasagot po yan ng ating agent dito. Magtanong lang po kayo, magkano Taraki, plans, example. Ayan. So, meron siyang explanation dito. So, kayo nang bahalang mag-explore. Then, dito sa changelog, so, transparent po tayo dito mga bossing kung meron tayong mga bagong features na i-add, may mga patch. So, makikita nyo po yun dito sa changelog. Dito naman tayo sa customer portal mga boss. So, i-open lang natin siya new tab. Ayan. So, for example, mag-try tayo. Sino ba yung customers natin dito? For example, ito si Carl Test 4. By the way, itong mga icon na to is magkaiba ito ng function. Siyempre, yung delete. At saka ito, kung gusto mo siyang i-edit, yung mga information niya. At saka itong mata, free view ng kanyang account. Ayan o. So, makikita mo dito yung mga payments, invoices, changes. So, dito sa changes mga boss, for example, nag-change siya ng due date, nag-change siya ng plan. So, naka-prorata na rin po ito kung ano yung babayaran niya. Then, dito naman sa extension, for example, si customer, hindi ito natin may iwasan minsan. Hindi talaga siya makabayad mga boss. May problema, may nagkasakit, kailangan unahin. Siyempre, naintindihan natin yan. So, pwede natin i-extend yung kanyang payment. For example, nangako siya na next month pa siya makakabayad o doblehin niya. So, mag-grant extension ka dito mga boss. Kasi kung hindi ka dito mag-grant extension or mag-add ng extension, since naka-automated yung ating billing, puputulan po yan ng ating Taraki. Regardless, kahit ibalik mo pa siya, maya-maya after 2 to 3 minutes, gagana ulit yung scheduler, madidetect na naman ulit niya bakit ito active sa Microtech pero overdue yung kanyang account, puputulan agad yan ni Taraki. Ganun po kasi yung design namin sa enforcement ng overdue dito. Itong overdue enforcement. So, para hindi siya maputulan, lagyan mo na lang ng extension. So, para siyang grace period, pero pwede kahit ilang buwan. So, yun nga, yung mata na yun, free view ng customer account. So, dito, pwede mo siyang i-restore service, check yung sync, kung nakasync ba siya sa Microtech. Pwede mo rin i-reset yung kanyang portal password. Then, pwede mo rin siyang i-close account, automatic. Pag pinindot mo yung close account, automatic may inactive na siya. Then, yung kanyang account sa Microtech is ma-disable din. So, subukan natin yung ating customer portal. Ito. So, for example, itong client na to, kailangan lang natin dito yung username niya, which is yung kanyang account number. Then, yung password is family name yung nakalagay dito, pero ang default po nito is 12345. Subukan natin. Yan. Then, 12345. So, sa mga magsasabi kung safe ba, safe naman po to kasi pag nag-sign in ka, ayan, so manghihingi siya ng new password agad. Hindi ka diretso makaka-sign in doon sa account mo mismo. Kailangan mo munang i-change yung password mo. Current password, 12345. So, may minimum po siyang 6 characters pala. 654321. 654321. Yan. Ayun mga boss. Ito na yung customer portal natin. So, pwede siyang magbayad pay now, request extension, or switch to prepaid. Din dito sa status, suspended, outstanding niya, meron siyang babayaran na, ayan o, 1,000 something. So, bakit may point? Kasi nga, dahil ito doon sa prorata dito sa change. So, nag-change siya ng plan. So, yan yung babayaran niya. Dito sa baba, yun nga, yung accounts, pangalan, account number, then yung billing, makikita niya dito lahat ng kanyang invoice, yung mga nabayaran niya, yung mga hindi, then sa payment, lahat din ng mga payments niya. Then dito sa support mga boss, pwede siyang mag-create mismo ng new ticket. For example, nag-loss yung kanyang modem, technical or repair request, high, urgent. Yun, so ilagay mo lang dito. For example, please ko pa check, wala ko internet. Submit ticket mga boss. Then, pag bumalik ka dito sa iyong account,
And then, dito sa support ticket mga boss, instant din yan. Dapat makita na natin agad yan dito. Ayun oh. Pwede mong i-check yung ticket. So, please ko pa check. Wala ako internet. Status open. Pwede mo siyang i-check dito na in progress. And then, pwede mo siyang replyan dito na going na. Reply. And then, i-update mo yung kanyang ticket to in progress. Dito sa customer side, automatic din po yan. Ayan. Makikita mo na agad yung reply dito ng admin. You know, going na. And then, dito naman tayo sa settings, yung last. Kasi nandito halos lahat. So, dito, makakapag-set ka ng yung ISP name. Then, address, logo, mga boss. Importante ito. I-upload nyo lang dyan. And then, support numbers dito, mga boss. For example, meron kang exclusive number for billing, exclusive number for call center, at kung ano-ano pang mga numbers. So, pwede mo yung isa-isahin dito ilagay. SMS settings naman, SMS gateway, ito yung sa Android app. Madali lang naman yan. Or di naman kaya yung Semaphore. So, kung gusto mo makatipid, dito ka sa SMS gateway. Yun nga lang, kailangan mo dito ng postpaid account para yung lahat ng mga messages mo is masisend. Kasi kung hindi postpaid na try namin, hindi lahat ng messages nasisend. Parang may capping, kahit unlimited naman. Kay Semaphore, wala, mag-create ka lang ng account, sender name, then yun na. Yun nga lang mahal. Depende sa length ng messages na isi-send mo. Kung below 160 lang or 120 ata yun, so piso. Pero kung pag sumobra, yun, 2, 3, something per messages. And then, Taraki Pay, by default, naka-disable po yan. So, kung gusto mo ng online payment, i-enable mo lang to. Then, kailangan mong mag-create ng account sa Taraki Pay. Separate po yun, mga bossing. Pero connected pa rin po yun dito sa Taraki Billing. So, sa Taraki Pay, kunin mo lang yung iyong API key. Then, yung Taraki Pay base URL, ito yung address niya, mga boss. Try natin. Yan. So, dito ka mag-create ng account mo. Once meron na, yun, mag-generate ka lang ng API key mo, then ilagay mo dito kay Taraki Billing, then i-enable mo siya, so meron ka ng online payment method. Hindi mo na kailangan ng mag-create pa ng SendIt or kung ano-ano man. Yun lang yung kailangan mong gawin. Then dito sa email settings, so kung gusto mong may email notification sa iyong billing, so yun, i-add mo lang dito yung iyong Gmail. And then dito sa billing enforcement, yun nga mga bossing, dito sa grace period, yung sinabi ko kanina. So ikaw yung magde-decide kung ilang grace period yung ilalagay mo dito. For example, yung client, due date 21. So kung walang grace period na ka-zero, automatic puputulan po yan ni Taraki ngayon din. Pero kung nag-set ka dito ng, for example, 3, after 3 days pa from client's due date, tsaka pa lang puputulan yun ni Taraki yung customer. And then, itong auto-enforce overdue, by default, naka-disable po siya. So, manual yung enforcement mo. Ikaw yung magpuputol mismo. Kapag auto, siya nang bahala. Then, auto-router backup. So, iba-backup ni Taraki yung mga router mo. Kung gusto mo auto, so enable mo lang. Yun lang po yung halos lahat ng features na meron si Taraki ngayon.